text is in Luke chapter 21, starting from 37 and then all through sa 22, chapter 22, verse 13. The reading of God's word is in Luke 21:37 to 22:13. So church, hear the word of the Lord. And every day he was teaching in the temple, but at night he went out and lodged on the mount called Olivet. And early in the morning, all the people came to him in the temple to hear him. Now the feast of unleavened bread drew near, which is called the Passover. And the chief priests and the scribes were seeking how to put him to death, for they feared the people. Then Satan entered Judas, called Iscariot, who was of the number of the 12. He went away and conferred with the chief priests and officers how he might betray him to them. And they were glad and agreed to give him money. So he consented and sought an opportunity to betray him to them in the absence of a crowd. Then came the day of unleavened bread, on which the Passover lamb had to be sacrificed. So Jesus sent Peter and John, saying, "Go and prepare the Passover for us, that we may eat it." They said to him, "Where will you have us prepare it?" He said to them, "Behold, when you have entered the city, a man carrying a jar of water will meet you. Follow him into the house that he enters, and tell the master of the house, 'The teacher says to you, where is the guest room where I may eat the Passover with my disciples?' And he will show you a large upper room furnished. Prepare it there." And they went and found it just as he told them, and they prepared the Passover. Church, this is the word of the Lord. Amen. Sige po, makakaupo na po tayo. Pinamagatan po natin itong sermon na ito base sa ating teksto na conspiracy and preparation for the Passover. Okay? Conspiracy and preparation for the Passover. Sabi po ng Oxford Dictionary, yung conspiracy ay nangangahulugang a secret plan by a group to do something unlawful or harmful. A secret plan by a group to do something unlawful or harmful. So alam po natin na may dalawa pong kaganapan nga po dito sa teksto natin, dalawang kaganapan sa isang mahalagang pagdiriwang sa araw ng Paskwa, the Passover. Ang isa ay mga nagpaplano para si Jesus ay tuluyan na mapatay. Pero of course, kung naghahanap sila ng tsansa para paano siya maaaresto, mapapanagot, of course. Pero sa kabila nito, si Jesus at ang mga apostol ay patuloy pa rin nagpapatuloy ng normal para bigyang pahalaga ang selebrasyon ng araw ng Paskwa. Kaya nga po, ito po yung makikita natin. Pero dito po sa dalawang eksena na to, o sa dalawang mga operasyon na ginagawang ito, sa likod ng lahat ng ito ay ang soberanong Diyos na perpektong tinutupad ang kanyang dakilang plano. Ibig pong sabihin, kung titingnan po natin behind yung nangyayari dito sa conspiracy ng mga chief priests and scribes or officers, and the plan of Jesus and the apostles to prepare yung so-called Last Supper din po nila with Jesus, ay parehas po na napagsisilbihan yung dakilang plano ng Diyos. Okay. So matututunan natin sa tekstong ito ang imbitasyon ni Jesus na patuloy na manampalataya sa Kanya
at pagtibayin ito ng husto. Tandaan po natin yun. Kasi po, kung maiisip po natin ito agad, si Jesus po ay hindi basta kampante na masasabi natin na crucifixion lang yun eh. Sige, basta mag-meal muna tayo. Crucifixion lang yun, basta mag-fellowship muna tayo dito. And the apostles, patuloy na po silang nabibigyan ng pahayag na that the Son of Man shall die and after 3 days He will rise. It's either hindi nila nauunawaan yon o hindi nila tinatanggap yon. And especially one of the 12 cannot take it to the point na kung ganun lang ang mangyayari, I will just betray Him. Baka mas may mangyari pa sa aking maganda. Kung tayo po ba na tila ay mga disipulo ng Diyos, what if tayo din po ay humantong sa isang pangyayari na masishaken po talaga yung faith natin? How can you imagine yourself in that situation? Will you continue in the faith or will you probably, wag mong sana mangyari ay tila mabetray din natin si Jesus in whatever form. Remember, hindi lang po basta si Judas ang nagbetray kay Jesus. Masasabi po natin, the disciples scattered. Sabi nga, when the sheep will be slaughtered, yung iba't isa, nakibasa ko kanina sa Matthew in my reading, the shepherd will be slaughtered, tama po ba? And the sheep will scatter. So, lumalabas po, kahit nga si Pedro na sinasabi in the Last Supper na may magbe-betray sa kanya, I will never do that, Lord. No, I tell you, that on that night, the rooster will crow. Tama po ba? And it's really a faith-shakening time for them when Jesus, after all, will be crucified. Ang masakit pa po doon, may nag-betray sa kanya. Pero in all of this, kumikilos yung kamay ng Diyos na napakaganda. Ito po yung makikita natin dito. So again, the conspiracy and preparation for the Passover. Ito ay may sentral na mensahe na amidst the threat of God-ordained circumstances that will weaken our faith, the Lord is determined to lead us in triumph by continually remembering His faithfulness. Amidst the threat of God-ordained circumstances that will weaken our faith, the Lord is determined to lead us in triumph by continually remembering His faithfulness. Of course, we cannot say na tila nangyari lang ang mga bagay-bagay, pero may mga malinaw na sitwasyon na masasabi natin, wala tayong nagawa dito . And the Lord surely is behind all of this, pero ang may nais ang Diyos, bakit ganito ang nangyayari? Paano natin malalampasan ito o kay madadaanan ito ng tapat? The Lord is determined to lead us in triumph by continually remembering His faithfulness. Yung part ng remembrance na yon ay nangyari po ay kumbaga sa kaparaanan ng celebration ng meal. Of course, yung nangyari pa nung sa Ehipto, the Passover, pero nagkaroon ng panibagong saysay ito . Through kumbaga yung institution of the Lord's Supper in Jesus. Ayan po. Sa Tagalog, sa gitna ng banta ng mga kalagayang itinakda ng Diyos na magpapahina sa ating pananampalataya, determinado ang Panginoon na akayin tayo sa tagumpay
sa pamamagitan ng patuloy na pag-alala sa kanyang katapatan. Pinahayag ito ng dalawang kaganapan sa teksto, simple as, una, in chapter 21:37 to 22 verse 6, conspiring for the Passover. Conspiring for the Passover. And second, verses 7 to 13, preparing for the Passover. I'm also giving meaning yung sinasabi natin dito na conspiracy and preparation for the Passover. Hindi lang po ito basta yung day of Passover. Conspiring for the real Passover, si Jesus Christ. And preparing for the Passover, which is also si Jesus po talaga yung sineselebrate. So una, conspiring for the Passover. Again, continuing, sa text po natin simula last Sunday, alright? Matapos ang mahalagang pahayag ni Jesus patungkol sa mga tanda, nagkaroon po ng mga klarong pahayag si Jesus patungkol sa mga mangyayari bago nga po dumating yung ganap na kaharian ng Diyos. Pati din po, hindi lang basta niya pinahayag ito, nagbigay din po siya ng mga mahalagang mga encouragement nang sa gayon, pag dumating ang mga nakita nyo na yung mga tandang ito, hindi kayo manghina. Be watchful, sinasabi nga po dito. To pray also, sinasabi. Stay alert, stay awake. Matapos po nito, natapos po yung conversation na yun sa disciples, and here comes verses 37 to 38, and seemingly a very small narrative bago po dumating yung scene ng Passover o yung narrative ng Passover. So, continuing, in verses 37 to 38, I want us to catch up from the previous text. Ito po yung sumunod na salaysay ni Lucas. And every day, he was teaching in the temple, but at night he went out and lodged on the mount called Olivet. And early in the morning, all the people came to him in the temple to hear him. Ito po yung naisip ko rin po dito. Kasi nga, masasabi po natin, this is like a transition. Kumbaga, bago tayo mag-move sa next na malaking parte ng plot about Jesus or story about Jesus, merong transition. The transition here, na mas maganda nating tignan dito, ay hindi lang basta yung patungkol sa storya, transition bago tuluyang humarap si Jesus sa paghihirap. Imagine, may nagtanong nito okay, ano yung sa tingin nyo yung mga gusto nyong gawin knowing na in just few days, you will be with the Lord? Yung isa, as a musician, buong araw halos magbe-bass na lang ako, ganyan, kasi he really likes bass. Ako siguro ganito yung gagawin ko kasi ito yung passion ko Now, I'm imagining if this is like also ang nangyayari kay Jesus. Again, he knows the time, the hour. Sinabi niya that the hour has come, Lord. It is now here. He is fully aware. This small transition, mapapansin natin, he was teaching every day in the temple. Bago yung pag-aresto na nakaamba sa kanya. After that, he will leave in the temple, actually outside Jerusalem. He will go to Mount Olivet at lumalabas, dun po siya natutulog. Actually, sa Bethany, yung assumption din po parang sa bahay nila Martha, no? Pero sa Olivet, we know, dun po siya tumutungo para manalangin. Pagdating ng umaga, babalik lang siya uli sa temple para magturo.
Kung may inaasahang transisyon bago ang pinakamahalagang salaysay ng pagdurusa ni Jesus sa krus, ano kaya ang tala ng mga huling ginawa ni Jesus bago niya hinarap ito? So si Lucas, tinala po niya dito na ito yung ginawa niya bago siya tuluyang maaresto. Maikling salaysay na ito. Ang maikling salaysay na ito, ang sinasabi nga po ni Norval Gelden, who is I think in other scholars also, ito daw po yung introduction to Passion proper. This is just an introduction para bago po doon sa talagang mangyayari kay Jesus sa krus. Lumalabas, ito rin po yung masasabi ko, this is like the calm before the storm. Ito yung calm eh. Mapapansin po ninyo, di ba pag may bagyo, parang tila, wala namang bagyo eh. Sinasabi, pinredict may bagyo, pero that is just the calm before the storm. Until biglang lumalakas na yung hangin. The time of Jesus before the arrest, he's spending his time teaching in the temple. And I like it because it seems na ito yung passion ni Jesus sa tao eh. Makikita rito na sa mga nalalabing oras ni Jesus bago ang kanyang pagdurusa, siya ay hindi nagpapatinag na huminto sa isa sa napakahalagang parte ng kanyang misyon na patuloy turuan ang mga tao ng mga mahalagang katotohanan ng Diyos. And I think this is how I love the pastoral heart of Jesus. Na tila sa mga nalalabing oras mo, ikaw ba ay hihinto na? Ikaw ba ay magfo-focus na lang sa pagdulog sa Diyos? Pero again, sa kabila ng mga nakaambang mangyayari kay Jesus, nagpapatuloy po siya sa nararapat na gawain. It's not also like he is like mechanically doing it. Hindi, kailangan ko lang gawin yun. Pero I think, hindi po nagtatapos ang tungkulin na turuan patuloy ang bawat tao ng katotohanan ng Diyos. I'm also reflecting on this na parang, yeah, it can be toiling, pero yun yung napakahalagang gawain eh, na kailangan marami pang matuto sa katotohanan ng Diyos. Marami pa ang kailangang makaalam kay Jesucristo. Marami pa ang kailangang maintindihan ang gospel. And this is how, at least I want to picture Jesus having a pastoral heart na nagpapatuloy siya sa pagtuturo sa tao. Tila, para kay Jesus, ganito lang kasimple ang pamumuhay. Eat, teach, sleep, repeat. Alam niyo po ba yung ganong ano? Sa mga programmer, computer programmer, eat, code, sleep. Sa mga teachers, hindi, joke lang. Eat, teach, sleep. But if that, kumbaga kung yun yung passion nyo, tila sapat na yun para sa inyo. Mamumuhay kayo na paulit-ulit lang yun. Kung doktor man, eat, treat or care for the patient, sleep. Sapat na yun. Para kay Jesus, ganun lang kasimple ang pamumuhay. Matapos ang buong araw, siya ay tutungo sa Mount Olivet, na paborito niyang lugar na panalanginan, at babalik muli sa templo kinabukasan bago magturo. Para magturo. Magturo muli. Kaya ito po yung gusto ko din pong sabihin sa atin, naway tayo rin ay huwag mapagod sa kahalagahan ng pagtuturo sa lahat ng tao ng katotohanan ng Diyos dahil marami pa ang kailangang matuto at maligtas. Encouraging the teachers for the kids, encouraging maybe the Bible study teachers who are leading the small groups, or kung saan man tayo may pribilehiyo, kung meron tayong mga kaibigan, eat, teach, and sleep. That's it. I'm not saying na parang yun lang ang gawin natin, pero that's how really
important and valuable it is for all people. Marami pa po ang kailangan makarinig ng ebanghelyo at maligtas. I love this small portion bago tuluyang ialay ni Jesus ang kanyang buhay. Hulihin niyo na ako. Pero before that, meron pa rin pong napakahalagang gustong gawin. Yung intimate night for them before His arrest. At pagdating sa sunod na kapitulo, we are now going to chapter 22, kasunod na sinalubong ito ng di kaaya-ayang salaysay. The calm before the storm, here comes the storm. Sabi sa verses 1 to 2, now, the feast of unleavened bread drew near, which is called the Passover. And the chief priests and the scribes were seeking how to put him to death, for they feared the people. Okay, binigyang linaw na po dito ni Lucas na ito daw po yung tinatawag na the Passover. I think on the 15th day, okay, for the month. Lumalabas actually, March daw po ito nangyayari. And kung ano man pong calculation in explanation, sinabi na po ni Lucas na yung Feast of Unleavened Bread, kaya po unleavened bread ang celebration is because yung time ng Passover, ginather din po yung mga Jews sa kanilang mga tahanan to bake a bread without leaven. Bakit daw po? Parang yun po ay nagpapakita ng puro na tinapay para po sa kanila. At magtiwala lamang sa Diyos, sa kasapatan ng Diyos during that time. And to the point na as they celebrate this, nagpapatay din nga po sila ng tinatawag na Passover lamb. Mamaya makikita po natin dito na they are preparing for the lamb to be sacrificed. Pero ito nga po, sinabi na ni Lucas na ito po yung araw ng pista ng araw ng Pasko. Ngunit, sabi dito, habang abala ang mga tao, ibig sabihin, if the day or the feast of the unleavened bread is drawing near, all the people in their place are preparing for it. To the point na kung may makitang bread with leaven, i-collect po nila yon at susunugin. Okay, they are busy doing that. At nagpe-prepare sila ng mag-bake ng bread without leaven. At nagpe-prepare din po sila ng pag-slaughter ng isa-sacrifice na lamb. While the people are busy doing this, the chief priests and the scribes were seeking how to put Jesus to death. Abala ang mga taong ito para mapatay si Jesus. Kaya po, dahil sa pista, hindi nila basta maaresto si Jesus sa posibilidad na mag-strike. Right? Magkaroon ng revolution ang mga tao dahil at this point in time, even the foreigners are going to the feast because of Jesus. Naging famous na po si Jesus. At kung aarestuhan nila si Jesus during that moment, mag-aaklas po yung mga tao. Posibleng mangyari po yun. Kaya hindi nila maaresto. Now, if that is like what's happening, do you think hindi na mangyayari yung pag-aresto kay Jesus? Lumalabas po, hindi lang basta sila ay napahinto dito. Later, now continuing, nagkaroon pa rin po ng tsansa na maaresto si Jesus, of course, through Judas Iscariot. Mamaya ako na ikakarak yung lahat ang gusto ko pang sabihin. Subalit, saad sa sumunod na teksto sa verses 3 to 6, then Satan entered into Judas called Iscariot, who was of the number of the 12. He went away and conferred with the chief priests and officers how he might betray him to them. And they were glad and agreed to give him money. So he consented and sought an opportunity to betray him to them in the absence of a crowd. They cannot arrest Jesus. And providentially, there was a man na nag-volunteer
na tumulong sa kanila. One of the 12, sinabi po dito. They were very glad. You are genius and you are heaven-sent, Judas. And after all, mapapahinto na natin si Jesus. Ang galing nung naisip mo. Sinasabing dahil sa totoong kondisyon ni Judas, ito po, how do we understand Satan entered Judas? Na sinasabi po na nagdulot ng pag-betray kay Jesus. Now, how do we understand that? Hindi naman po masasabi natin dito, I think, na sinaniban lang si Judas while he is innocent. Actually, sinasabi po na there are traces na simula pa lang sa umpisa, si Judas po or si Judas ay meron pong tinatawag na inward disconnection kay Jesus. Hindi po siya talaga parang iisa kay Jesus. At some point, na sinasabi po na si Judas po ay may mga selfish motives. At dahil po sa kondisyong iyon, masasabi pong tuluyan po siyang nagamit ni Satanas. Tuluyan po siyang naging instrumento para mangyayari po yung pag-arestong iyon. Magamit po siya para humantong sa pagkadakip ni Jesus. Sa isang banda, ang selebrasyon ng sinasabing dahil sa kondisyon ni Judas, siya ay tuluyang nagamit nga po, no? Ang pagkakanulo ni Judas kay Jesus ay sinasabi ring hindi lang basta dahil po siya ay hayok sa salapi. He is greedy. Di ba? Commonly, yun po yung naisip po natin. Yung sa Matthew, wala po dito kay Lucas yung anointing na sinasabi na may babae na nag-anoint kay Jesus. And then tawag dito, nang hinayang yung mga disciples. Hindi lang actually si Judas yun, the disciples. Pero mabilis po nating maisip na si Judas ay greedy. That's why he is after the money. Pero it's not only about having money. Ang hirap nga pong sabihin kasi lumalabas po, si Judas ay sinasabing na-frustrate. Actually, kay Norval Gildenhuis na na-frustrate si Judas na posibleng na-frustrate siya because hindi si Jesus ang inaasahan na Mesiyas na magtatanggol sa Israel. Because of that, nagkaroon po siya ng disappointment na kung hindi maibabalik ang Israel into glory at yung prosperity ay manunumbalik, I will just betray him at kahit papano may makukuha pa rin ako. Pero parang it still suggests na parang hindi lang basta greedy si Judas, pero may pansarili nga po siyang motibo. Hindi lang po siya hayok sa salapi, kundi maaaring siya ay dismayado sa kanyang inaasahang pagiging Mesiyas ni Jesus. Pero gayon pa man, nakahanap ng tamang pagkakataon kay Judas, ang chief priest at scribes, na arestuhin si Jesus na masasabing itinakdang plano ng Diyos. In Matthew, again, I've read kanina po na it was because of the plan of God or for the fulfillment of what is written, naganap po itong betrayal, naganap po itong mga pag-aresto na ito. Kasi iniisip ko, may kasalanan ba talaga si Judas dito o parang it's just the providence of God? Well, napag-aralan natin ito kahit paano sa evangelism, the task of the sovereignty of God. Parehas pong nag-a-apply eh. Lumalabas po dito na dahil po sa kasamaan na meron po kay Judas, nagamit po yun para mangyari yung plano ng Diyos. Sa isang banda, ang selebrasyon ng banal na hapunan ay nabigyang daan na mangyari ito bago tuluyang hulihin si Jesus. Imagine, kung si Jesus po ay maaaresto na right away before the celebration of the Last Supper,
hindi po magkakaroon ng significance or parang mawawalan po ng great significance yung pag-observe natin ng Lord's Supper. Sinasabi po na hinayaan po na hindi maaresto muna si Jesus para daw po ma-inaugurate yung significance ng Lord's Supper. Nakuha po ninyo? Pinotektahan yung pag-arrest kay Jesus para daw po mangyari muna yung Last Supper. For the church. For the sake of the church. Sabi ni Gelden Huys. At sa kabilang banda, ito ay pabor sa chief priest at scribes para maisagawa nila ang sarili nilang kaparaanan ng paglitis kay Jesus. Kasi gusto po nila na secretly maaresto si Jesus at kinabukasan, before dumating yung Passover, mahatulan na si Jesus. Minamadali po nila. Kasi pagdating ng Passover, the Sabbath, wala na silang kayang gawin eh. Kaya dinadaya nila na maaresto si Jesus, magawan lahat ng paraan para siya ay tuluyang mahatulan. Later, makikita pa po natin yung abuses ng mga chief priest dito kay Jesus. Na mali po talaga yung paglilitis kay Jesus. Nangyari yung banal na hapunan na nagsiserve para po kay Jesus and the disciples. At yung pag-delay ng pag-arrest ay nagsiserve din po perfectly para sa chief priests and scribes. Ang magandang makita po natin dito ay sa kabila ng lahat ng hindi maayos na sitwasyon, meron pa ring magandang layunin ang Diyos para sa mga disipulo. At nangyayari pa rin po yung itinakdang plano ng Diyos simula sa umpisa. I hope you're seeing the hand of God sa lahat na nangyayari po dito. Pero ano ang mensaheng hatid sa atin ng pagkakanulo na binabalak ni Judas dito? I cannot escape but to quote yung sinabi mismo ni Norval Gelden Huy. Sabi niya po dito, "The history of Judas, who although he occupied such a privileged position as one of Jesus' 12 apostles, nevertheless betrayed the master, serves as a permanent and powerful warning to every member of the Church of Christ. There is always the terrible possibility that even among us who apparently live in the closest connection with the Lord, there may be those who are inwardly false and are busily engaged in betraying Him." This is a terrifying warning. Tayo rin ay binabalaan na magmatsyag sa ating sarili na hindi madala sa inklinasyon ng makasalanan nating puso. Huwag kang magpakampante na sa lahat ng iyong pinapakitang pagsunod sa Diyos ay baka humantong lamang ito sa paglaban sa Kanya dahil sa kabiguan ng iyong mga pansariling kagustuhan. It will be tested at some point. If you really want to follow the Lord, follow Him for who He is, not for what you want for Him. At pag ikaw ay nabigo sa inaasahan mo sa Diyos, be careful that because of the inclination of your sinful heart, baka later on, you will also betray the Lord. We're not saying this will happen. This might happen to us if we are not careful. Si Peter nga po and the rest of the disciples were shaken in their faith. Nagpapakita ba na sinasabi nga, we will not go against you, Lord. We will follow you unto death. Really? Kaya tanghalin mo si Jesus bilang tunay na hari at Panginoon ng iyong buhay
at ganap mong isuko ang iyong pagiging makasarili. Don't be controlled by your selfish ambition. Not merely like ambition, like dreams, ano? Pero yung self-serving na mga ginagawa po natin, ginagawa natin sa Diyos, pero it's like self-serving. Higit na kaaya-aya ang plano ng Diyos. Makakaasa ka sa tunay na kabutihang handog ng kanyang perpekto at maaasahang plano. This is like a reflection doon po sa nangyari kay Judas, na after all, he is simply serving the Lord para po mapagsilbihan yung pansarili niyang kagustuhan. But the way of Jesus is the way through the cross. So that serves as a warning after all. Conspiring for the Passover. And second, preparing for the Passover. Nangyaring sunod in verses 7 to 13, basahin po natin. Now a shift of another scene. Then came the day of unleavened bread, dumating na po, on which the Passover lamb had to be sacrificed. So Jesus sent Peter and John, saying, "Go and prepare the Passover for us, that we may eat." They said to him, "Where will you have us prepare it?" He said to them, "Behold, when you have entered the city, a man carrying a jar of water will meet you. Follow him into the house that he enters, and tell the master of the house, 'The teacher says to you, where is the guest room where I may eat the Passover with my disciples?' And he will show you a large upper room furnished. Prepare it there. And they went and found it just as he had told them, and they prepared the Passover." Right from here, I hope you're already seeing right away the hand of God. Na sinasabi na lang ni Jesus na tinakda ko na yung mangyayari. Hanapin mo yung mga gagamitin dito. And they were surprised. They found just as it had told them, and they prepared the Passover. Bagamat inaasahang, again, abala ang lahat sa paghahanda sa hapunang Pampaskwa, si Jesus ay nagpamalas ng higit sa karaniwang paghahanda rito. Ibig ko pong sabihin, this is like a supernatural way of preparation because behind sa pagdating nung Passover celebration, meron na pala siyang mga, kumbaga, in the snap of his finger, nakaprepare na. You just have to look for these people na magdadala sa iyo doon. This is like an extraordinary preparation for Jesus after all. Because this is what the Last Supper with his disciples. A very significant night, and historic night also for us. The first ever night of the celebration of the Lord's Communion. And it's very dear for Jesus before his arrest. Ito po, sinasabi natin ito ay hindi karaniwan or extraordinary preparation. First, the reason, again, hindi lang lingid sa kaalaman ni Jesus na siya ay ipagkakanulo ni Judas na makakasama pa nila sa hapunang iyon. Ibig pong sabihin, alam ni Jesus at this point in time na merong magbe-betray sa kanya. But he is pursuant na mangyari pa rin itong banal na hapunan sa kabila ng betrayal. And Judas will be part of that supper. And he will expose Judas. Gusto ko lang pong sabihin na Jesus is aware of this. But he is so focused sa mahalagang gabing yun.
Pinapakita rito na si Jesus ay determinadong ipagdiwang ang hapunang Pampaskwa sa kabila ng nakaambang pag-aresto at pagpatay sa kanya. Lumalabas na nais niyang ipahiwatig sa mga apostol na siya mismo ang saysay ng Paskwa sa pagnanais na ipagdiwang ito sa gabing iyon. The point here is, naglalaro na naman yung pwede nating maisip po dito. Yes, I will be arrested. But at the same time, I will be arrested because that's what Passover is all about. I will be the one who will really be sacrificed. And we are ought to celebrate that instead of being anxious of my arrest. Instead of fearing my death. We are ought to appreciate what is about to happen, pero in the humanity of Jesus later on, magi-struggle pa rin po siya dito as he prayed, Lord, let this cup be passed from me. 3 times, sabi sa Matthew, while the disciples are asleep. Grabe po yung mix of ano po dito na nangyayari. Pero still, napakahalaga dahil hindi pa mangyayari yung pagpatay sa kanya. Gusto niyang ipaunawa na ganito ang kahalagahan ng pagkamatay ko. As you look at the symbols, as you look at the bread, as you look at the wine, as we celebrate it together, the triumph of what will happen on the cross is so important. My death is for you. Pero we have to recognize this is still the celebration of what? The Passover. Ano nga po ba yung Passover? Ang pag-alala sa kaligtasang natamo sa Ehipto ng mga Hudyo, again, yung paglagpas ng anghel ng kamatayan, the angel of death passed over doon po sa mga tahanan na nalagyan ng dugo ng sinakripisyong tupa doon sa pintuan. Sineselebrate po nila yon because God has been faithful that I will send a plague na papatayin yung mga firstborn. But for those who have the shed blood on the door, these people will not die. And God commanded for the Israelites to remember itong pangyayaring ito. But the remembrance of it points to the true reality. Na si Jesus yung totoong magdudulot ng kaligtasan sa lahat ng sangkatauhan. Siya ang tunay na kordero ng Diyos na maipapako sa krus. The celebration of it points to the greater reality that is ahead. Kaya ganun next week, hopefully ma-appreciate po natin yung Lord's Supper na nangyari mismo. Masasabing ganito kung paano makabuluhan ang gabing iyon para kay Jesus. Pangalawa, pinapakita rito na si Jesus mismo ang naghanda ng eksklusibong banal na hapunang iyon at kailangan lamang magtungo na mismo ni sina Pedro at Juan sa pagtukoy ng mga tanda sa sinasabi sa kanila. They were instructed, look for a man with a jar. Kasi lumalabas po, ang mga babae lang po pala ang laging nagdadala ng jar. And it's so obvious na kapag may lalaking nagdala, yun yung tinutukoy ni Jesus. Ang galing, ano? So, and then look for the master, yung may-ari ng bahay, and their master is looking for this. And nung nakita po nila na namangha sila, I'm not saying na namangha sila merely, pero they found out everything na sinabi ni Jesus ay totoo nga. Ang katuparan ng lahat ng ito ay pagpapahayag ng dakilang katapatan ng Diyos sa kanyang mga minamahal. Imagine if someone also wants to celebrate a very special night for you. Joy, I just want you to
have a break tonight or this day to celebrate our wedding anniversary. And I reserve an exclusive room na makikita mo dito, ganyan, and I just want to spend a night with you. Right? And this is, I think, what we can think kay Jesus, na pinrepare niya po ito for that very intimate moment for the disciples. Pag ginawa niyang preparation na yun, nais ni Jesus na pagtibayin ang pananampalataya ng mga apostol na sa kabila ng kamatayang naghihintay sa Kanya ay ang inaasam na katagumpayan ng Diyos ng ganap na kaligtasan sa sangkatauhan. Ang kamatayan ni Jesus ang siyang sagot sa sumpa ng kasalanan, kaya ang gabing iyon ng hapunang Pampaskwa ay mas may malalim na saysay mula noon hanggang ngayon sa atin at sa hinaharap. A very special night historically. Ito pong masasabi natin, kung gaano kadeterminado si Jesus na ipagdiwang ang katapatan ng Diyos sa pamamagitan ng mga itinalagang kaparaanan, ay nagpapahiwatig rin sa atin ng determinasyon laban sa mga itinakdang sitwasyon na magpapahina ng ating pananampalataya. I want us to understand this. Again, Jesus is about to be arrested. The chief priests and the scribes are making a plot, and Judas is the one who volunteered also. Kung kayo po si Jesus, ano po yung mararamdaman niyo? But Jesus is still determined to spend the night with the disciples to understand the significance of what is about to happen through the means of the Lord's Supper. Ano po yun sa atin? Jesus also is somehow teaching the rest of the disciples to be strengthened in the faith by continuously remembering His faithfulness in hearing His word and the celebration of the visible word, the sacraments. That's why it is very significant for the church to gather together, of course on the Lord's Day, to be strengthened continually. Sa kabila po nung anuman pong haharapin natin, God-ordained circumstances, even in the participation of the Lord's Supper, is a means to strengthen our faith. Magtiwala ka patuloy kay Jesus at sikaping mapagtibay ng mismong salita ng Diyos o ng mga anyo na itinatag ni Jesus. Again, the written word or the revealed word, the invisible, actually visible word nga po yung sacraments. Anuman ang hindi ka nais-nais na hinaharap mong sitwasyon, nais ni Jesus na maging determinado ka na magpatuloy sa Kanya at mapagtibay at magpatibay sa Kanyang buhay na salita. That's like a clear message for all of us that amidst or anuman po yung haharapin nating sitwasyon, we should be determined to continue in the Lord and to be strengthened in the faith through His word and the means of grace. Sinelyuhan ni Jesus ang kasiguraduhan ng Kanyang salita. As we have learned it in verse 33 ng chapter 21, that heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Yun po yung pinaka-pundasyon o kaya'y sandigan po natin. Naway patuloy tayong mapagtibay ng mensahe sa atin sa umagang ito. Again, amidst the threat of God-ordained circumstances that will weaken our faith, the Lord is determined to lead us in triumph by continually remembering His faithfulness. Pinahayag ito ng dalawang kaganapan sa teksto. Una, conspiring for the Passover. And second, preparing for the Passover. And I love this
Baga ito pong tema na pinapakita sa atin ngayon. Pinlano man ng chief priests at scribes ang pag-aresto at pagpatay kay Jesus. Lumalabas na ito ay nasa kamay pa rin ng Diyos para mangyari ang lahat ng kanyang plano. Yes, this is what we can call, they meant it for evil, but God meant it for good. Yan po yung mismong sinabi ni Joseph sa kanyang mga kapatid, na pinagkaanulo din siya. Ibinenta din po siya sa mga strangers at napunta sa Ehipto, not knowing na gagamitin, tinakda pala ng Diyos na mangyari yung napanaginipan ni Joseph na maging governor. Parang right hand nga po ni Pharaoh para maihanda yung paparating na famine, magtungo doon yung mga Israelites, ma-preserve yung family at mabuo ng tuluyan ng ganap yung nation of Israel. Kaya sinabi niya, they're asking for forgiveness. Forgive us, dear brother. But in Genesis 50:20, sabi po dito ni Joseph, as for you, you meant evil against me, but God meant it for good. Kaya tayo rin ay patuloy na makakaasa sa dakilang plano ng ating soberanong Diyos na kailanman ay hindi tayo ipapahamak, kundi tapat na dadalhin tayo sa higit at tunay nating kabutihan. This is what Paul also in Romans 8:30-31 says, we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. For those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son in order that He might be the firstborn among many brothers. And those whom He predestined, He also called. And those whom He called, He also justified. And those whom He justified, He also glorified. That's how determined God is for His people. Na anuman po yung nangyayari, all things work together for this greater good, the glorification of His people in all things. It all points to that. It happens to Jesus, and we shall also experience this glory through the cross. Tayo po'y manalangin. Diyos, salamat sa iyong salita. Inihiling namin ang iyong patuloy na pagdadala sa amin na magpasakop sa inyo, magtiwala sa inyong plano. Surely, like the apostles and the disciples during that time, Lord, they do not like what will happen. They're afraid of what will happen in your defeat. They cannot accept the fact, Lord God, that the sent one, the Messiah, will suffer a kind of death like an ordinary criminal, not knowing that this is your sovereign plan, that this is your great plan for the whole world, that the great Passover lamb will be sacrificed for the forgiveness of sins. Lord, we pray na sa anuman din pong hinaharapin namin o kaya hinaharap, patuloy po naming alalahanin ang iyong katapatan, kasiguraduhan ng inyong salita, at mapagtibay ng mga sumisimbolo dito, O Diyos, tulad ng banal na hapunan. Salamat kay Jesucristo, naway patuloy po kaming magtiwala sa Kanya. Matutunan po naming lumago dito. Salamat, O Diyos, at purihin ka. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.